Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 8,127 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Okay, sige. Ang pag-usapan po natin today ay yung kay kay Ted Filon. Hindi po si Ted Filon. Si Francis Tolentino po, no? Si Francis Tolentino po ay isang senador ng Pilipinas at isa sa mga re-electionista natin or re-electionist natin. Sino po ba mga re-electionist natin? Nandiyan si Amy Marcos, Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla, Bato de la Rosa, Bongo, at saka itong si Francis Tolentino. At pito pala silang magiging re-electionista. Okay? Pero out of 7, mukhang ang nag-aalangan na matalo, no? O na hindi mananalo sa eleksyon na ito ay si Francis Tolentino. Okay, si Francis Tolentino po ay naging MMDA chairperson po yan sa panahon po ni Noynoy Aquino. Okay? At sa panahon din yata ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Okay? Sa panahon po na yan. Kaya lang, hindi po yan na-elect na senador nung panahon po ni Noynoy Aquino kasi nag-independent po yan. No? Matatandaan niyo po na nagpasayaw po yan ng mga agogo dancer. No? Nagpasayaw po yan sa isang programa ng agogo dancer. Talagang gumiling-giling at tumuwad-tuwad dyan sa isang stage during the campaign or isang program. Parang gano'n. Kaya na-criticize po siya dyan. Dahil doon, hindi po siya isinama ng liberal sa kanilang slate. Alam niyo naman, ang liberal, di ba? Holier than thou yung mga yan. So, hindi nila isinama ito. Kaya po, tumakbo pa rin itong independent, natalo po. No? Noong panahon naman po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sumakay po siya sa kanyang kasikatan. Okay? At noong 2019, tumakbo po yan bilang senador ng Pilipinas, kasama po ni Bato de la Rosa, Bongo, at yung isa pong Muslim brother natin. Okay? Yung isang Muslim brother natin ay natalo. No? Etong tatlong ito, si Bongo, Bato de la Rosa, at si Francis Tolentino ay nanalo. No? Ante, oh, tapos ano po, no? Ay nako, Diyos ko, marimar. Joke lang po. Okay, so ganun po yun, no? Napapasigaw lang po tayo kasi yung pandinig ng auntie natin ay hindi na maganda. 88 years old na po yan. Okay? Baka akalain nyo, no? Ayun po, no? Si Francis Tolentino ay malamang na malamang sa matatalo, no? Kung yan ay paniniwalaan natin, yung survey ng Pulse Asia na inano natin, no? No. Ayan, ito may nagko-comment po sa atin na napaka daw natin, parang kwentuhan lang po tayo, no? Ganoon naman po, hindi po tayo nagdi-deliver ng balita per se, no? Ito ay commentary, no? Tayo nagko-comment tayo, pinaghihinayan natin, pinag-aaralan natin ang mga politiko at ang sistema, no? Kasi gusto po natin na makapag-elect po tayo ng mga taong karapat-dapat. Okay? Hindi ko naman sinabing pag anak ng artista ay siya na ang dapat, 'di ba? Ay siya hindi na dapat. Hindi po ganoon. Pero pag-aralan po natin, hindi porket artista, anak ng artista ay automatic na binoboto natin 'yon. Hindi po ganoon, okay? Si Francis Tolentino po ay talagang yung re-election niya ay talagang parang nanganganib, no? Kung ito ay paniniwalaan natin yung Pulse Asia survey, yung mga potential senatorial bets, no? Talagang nakaposisyon po ngayon si Francis Tolentino outside of the Magic 12. Sayang nga kasi abogado naman ito. Kaya lang napapabalit gumigit na siya sa dalawang ilog, no? Sa Duterte, sa Marcos. Malamang sa malamang papanig na siya sa Marcos. Okay? Majority floor leader siya at si Francis Tolentino ay pumuporma na, ginagamit na niya ang mga PCSO, PAGCOR upang gamitin natin ginagamit na niya, no, sa kanyang kampanya
itong mga gobyerno na ito. Ibig sabihin po niyan ay parang umaalign na siya sa Marcos administration. Kamakailan lang, di ba? Sumama siya diyan sa PDP na convention at idineklara na ang pangalan niya bilang tatakbong senador. Kasama diyan si Philip Salvador, nung una kasama pa si Willie Revillame. Pero ngayon, nag-issue ng statement si Bato de la Rosa na dalawa na lang daw sila ni Bongo na tatakbo sa hanay ng PDP kasama ang mga Duterte. Nako po, yan. Okay, so outside of Magic 12, no? Ito, yung resulta nung survey na from June 17 to 24 ay makikita natin dito na si Tolentino ay talagang nagra-rank ito from 15th to 25th place. Nako po, ang baba. Parang hindi siya re-electionista. Kasi naman, wala naman po siyang masyadong ginawa, no? Mula 2019 to 2020 hanggang ngayon, no? Siya po ay chairperson ng Blue Ribbon Committee, ngayon majority floor leader, pero parang walang datingan, kumbaga, hindi ko alam kung merong major law na sponsor siya o na ano siya, parang wala, 'di ba? Okay? O yun, no? Tapos ito ang ano lang niya, ang number 1 natin si Erwin Tulfo, 58%, 'di ba? Ito siya ay 17.6% lang ng respondents choosing him as a preferred senatorial candidate. Siguro maaari ring ano yan no? Dahil nga po nakikita ng tao, perceive na parang hindi, walang conviction itong taong ito, no? Bakit wala siyang no? Hindi siya nag-i-stay sa Duterte, hindi rin siya nag-i-stay sa Marcos, etc., no? Namamangga sa dalawang ilog. Actually, mas may chance pa na manalo, no? Ang star for all seasons, Vilma Santos Recto, pero si Vilma Santos Recto ay napapabalitang tatakbo bilang gobernador ng Batangas. Kung malamang sa malamang tatakbo yan ng gobernador, mananalo na yan. So, plus points kay Francis Tolentino, pero siyempre yung iba naman din ay gagawa ng paraan upang manalo din naman. Isa pa sa mga re-electionista na malamang sa malamang hindi mananalo ay si Lito Lapid. Pero si Lito Lapid ay may Coco Martin. Baka manalo ito si Lito Lapid, di ba? Lito Lapid is no, matagal nang naging senador yan, naging gobernador, naging vice-gobernador ng Pampanga. Pero nasaasangkot ang kanyang hometown na Porac sa Pogo. Okay? Siyempre, taga-Pogo ka, senador ka, hindi mo ba alam yan? Di ba? Kahit yung mayor, mahirap yan pag ganyan. Kaya nga po ako, ina-advocate natin, kung sana naman gusto natin ng isang senado na talagang nagbabalangkas sa mga batas na kaayon-ayon sa ating bansa at sa ating mga kababayan, mas marapat na isipin natin, hindi porket anak ng artista o di kaya naman atleta, ay automatic na iboboto na natin. Ano ba ang nagawa nila noong mga panahon na nanunungkulan sila bilang senador, congressman, o kung ano-ano pa man, di ba? Ayan, si Makati, mas mananalo pa si Makati Mayor Abby Binay, no? Kaysa kay Francis Tolentino, di ba? Kaya sa Abby Binay, biglang bumaksak, mataas yan nung una, biglang bumaksak. Dahil nga naman siguro, nagkakahiwalay-hiwalay sila ng kanilang pamilya. No? Si Ted Filon, hindi naman siguro tatakbo, so plus points sa mga tatakbo. No? Ang tatakbo dyan na sigurado na sa mga medyo nalalaglag, si Francis Tolentino, Lito Lapid, Abby Binay, okay? Francis Pangilinan at baka si Gringo Honasan. So ibig sabihin mas mataas pa, no, si Francis Pangilinan, no, dating senador at dating tumakbo bilang vice presidente ng Pilipinas, ngunit natalo, no? Kasi si Gringo Honasan, dating DICT secretary, tumakbo bilang senador noong nakaraang eleksyon, ngunit natalo, no? Nung nakaraan pa bago siya nag-DICT secretary ay tumakbo rin ito bilang senador, ngunit natalo. Yon. So after a year, inappoint siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ito si Tolentino po ay isang stalwart ng Partido Demokratiko Pilipino. Dati PDP laban yan, inalis na yung laban, ginawang Partido Demokratiko Pilipino, PDP party led by former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po
Alam niyo po, hindi naman talaga mai-elect dapat si Francis Tolentino bilang senador ng Pilipinas, ngunit talaga during that time, 2019, napaka-popular ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman talaga hindi na po siya kaya po na-elect siya bilang senador ng Pilipinas. Kaya naman, utang na loob ni Francis Tolentino na naging senador siya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at hindi dahil sa kanyang kasikatan o kaya kakilala siya ng mga tao. Hindi po ganoon. Okay? Kaya tingin natin dapat walang ganong perception no? Dapat na ipakita niya sa atin yung loyalty niya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya lang hindi po ganoon ang nangyayari dahil yung pangalan niya ay lumalabas din sa mga senatorial slate ng bagong Pilipinas. Okay? Hindi po dapat ganoon ang nangyayari. Dapat yung statement niya ay hindi po, mag-stay po ako kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga naman, siya nagpanalo sa iyo at hindi kung kanino man, di ba? Ayun po ang dapat, okay? So yun. Ngayon, lumalabas yung pangalan niya doon sa bagong Pilipinas, an administration-backed senatorial ticket. Okay? Ang number 1 po natin dito sa survey na ito ay si Erwin Tulfo na nag-top recently lang ng 58%. Okay? Ayun po O sige po, kung mag-comment lang po kayo dyan, you are so much welcome to comment on this para naman nabibigyan natin ng hustisya at talagang kapaki-pakinabang ang ating mga diskusyonan sa mga araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik sa ating programa. Maraming salamat guys. Mahal na mahal ko kayo.